Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM, parati nating naririnig na kapag nagmahal ka, huwag todo bigay. Huwag mong ibigay lahat dahil baka sa bandang huli, ikaw ang mawalan at masaktan. Pero ako, hindi uso sa akin ang bagay na yan. Kapag kasi ako nagmahal, todo. Ibibigay ko ang lahat ng meron ako sa taong mahal ko. 100%. Minsan pa nga, umaabot pa ng 101%. Hindi ko nililimitahan ang sarili ko pagdating sa pag-ibig. Lalo na kung nakikita ko naman na deserve naman ang taong yun ang sobrang pagmamahal. Pero syempre, lahat naman ng bagay may pros and cons. At alam natin kung ano ang kapalit kapag nagmahal ka ng sobra. It's either sobrang magiging masaya ka o sobrang masasaktan ka. Nevertheless, wala akong pakialam sa kung ano ang magiging outcome ng ginagawa ko. As long as masaya ako, go, go, go lang. By the way, please call me Icy. Isang babae na kung magmahal, kulang na lang magbigay ng house and lot. Nakakatawa, no? Well, maski naman ako, natatawa na rin sa sarili ko. But then again, ganito ako magmahal. And I'm proud to say na kung sino man ang taong minahal ko, aba, napakaswerte naman niya. Tulad na lang ng boyfriend kong, si Marcus. Ano kayang maganda dito sa dalawa? Ay, Bax, hindi ka pa ba tapos dyan? Okay na ako, oh. Ito na yung mga pinamili ko. Ang ganda, no? Wow, ang ganda ng shorts ha. Sana nagpanty ka na lang, no? Tingnan mo kayo, kita na yung kuyukot ng kemerot mo. OA mo, ha? Parang hindi naman. Saka, anong magagawa ko kung gusto kong i-flex ang long and flawless legs ko? Oh, para kay Marcus na naman? Wait, alin ba sa dalawa yung maganda? Or ano kaya kung parehas ko na lang silang bilhin, no? Sus, halos lahat na ng binibili mo ngayon para sa kanya. Binilan mo na ng pabango, ng wallet, sombrero. Pati yung brief hindi mo pinalampas. Hayaan mo na ako. Tsaka pera ko naman yung ginagastos ko dito, no? Oo nga, pera mo naman. Pero sobra naman yung ginagawa mo, girl. Wala ka man lang bang bibilhin para sa sarili mo? Ano to? Nagsha-shopping ka para kay Marcos? Oo, anong masama dun? Ay nako, wala ka nang ibang inisip kundi ang boyfriend mo. Alam mo, para kang bakla kung magmahal. Lahat na lang ibibigay mo para sa lalaki. Girlfriend ka pa ba? O baka sugar mommy ka na? Ang kontrabida mo, no? Ang sabihin mo, naiinggit ka lang sa akin. Kasi may love life ako. O sa'yo, kumusta naman? Alam mo, kung magkaka-love life man ako, hindi ako magiging katulad mo, no? Na hanggat may maibibigay, ibibigay lahat. Hindi marunong magtira para sa sarili. Uy, ano nga masama dun? Naibigay ko yung lahat. Yung 100% ko. Tsaka masaya naman ako sa ginagawa ko, ah. Mahal ako ng mahal ko. Alam mo, kapag ikaw na ang na-in love, magigets mo rin ako, no? Kaya hanggat hindi pa nangyayari yun, well, panoorin mo muna ako kung paano ako magmahal. Watch and learn. Surprise! Ang dami naman nito, babe. Para sa akin talaga to lahat. Oo naman! Pero alam mo, ito talaga yung pinakagusto kong subukan mo. Ito, dali, itong polo na to. Ayan, ang ganda, di ba? Oo nga. Ang ganda. Magkano to? Hey, naku, ano ka ba? Mag-thank you ka na nga lang kaysa tanungin mo kung magkano yan. Okay. Thank you. You're welcome. O sige na, pwede mo nang suotin yan kasi nalabhan ko na. Alam mo naman ako, pag nagbigay ng damit,
Gusto ko gagamitin mo na siya agad. Salamat. Ayan. Alam mo, nilagyan ko pa yan ng Charm Fabric Conditioner. Gusto ko kasi na pagkabigay ko niyan sa'yo, bangong ka-bloom ang amoy. Ang bango nga. Thank you ulit. At saka isa pa, yan ang gusto kong suotin mo sa anniversary natin, ha? Oo nga pala, no? Malapit na yun. Saan mo gustong magpunta? Ikaw na ang bahala. Kahit saan. Basta kasama kita. Okay, sige. Hanap ako ng magandang beach resort. Beach resort? Mm. Babe, baka hindi magkasya ang budget ko eh. Alam mo namang... Ano ka ba? Sagot ko na lahat. Wala ka ng ibang gagastusin, okay? Teka lang, di ba masyadong sobra na yun? Ang dami mo nang biniling gamit sa akin, oh. Tapos, ikaw pa ang sasagot sa anniversary natin. Ayos lang yun. Di ba nga, tulad ng parati kong sinasabi sa'yo, pwede ko ulit kitain yung pera. Kaya, ayos lang yan. Basta yung mahalaga, masaya ka. Okay? Ano bang nagawa ko sa buhay para magkaroon ako ng isang katulad mo? Ano ka ba? Ikaw talaga. Masarap ka kasing mahalin eh. Tsaka, kilala mo ko. Pagdating sa'yo, lahat kaya kong ibigay. Lahat gagawin ko. Makita lang kitang masaya. Wala nga akong pakialam kung magbungka akong sugar mommy eh. O kung ano man sa iba. Basta, ganito ako magmahal. Kaya, maswerte ka. O diba? Sinabi ko naman sa inyo eh. Todo ako kung magmahal. May one time pa nga na pinaglaba ko ng damit si Marcus. At hindi lang yun. Nilinis ko pa ang buong kwarto niya. Ewan ko ba? Yun siguro ang love language ko. Act of service. Gustong gusto kong pinagsisilbihan ng nagiging boyfriend ko. That time, hindi ko na iniisip na baka mapunta lang sa wala ang efforts ng mga efforts ko. Na baka sa huli, masaktan lang pala ako ni Marcus. Nakakasira lang kasi ng mood kapag iniisip ko yun. Basta ang importante, masaya ako at nakikita kong napapasaya ko rin siya. Pero syempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon parating masaya at nakakakilig ang isang love story. Darating at darating ka talaga sa part ng kwento na ka-questionin mo na ang relasyon nyo. Tulad sa amin ni Marcus, ilang araw na kasi niya akong hindi kinakausap. Lahat ng tawag at text ko, hindi niya sinasagot. Yes, alam ko kung ano ang iniisip nyo. Yan din naman ang iniisip ko nung mga panahon na yon. Pero mas pinili ko magtiwala sa boyfriend ko. Aanhin mo ang pagmamahal kung hindi mo naman pala kayang pagkatiwalaan ang taong mahal mo. Gugutom na ako. Magluluto pa tayo. Wait lang, tinetext ko lang si Marcus. Kahapon pa kasi yun hindi nagpaparamdam eh. Oh, tinawagan mo na ba? Oo, pero hindi naman niya sinasagot. Hala, baka may ibang pinagkakabalahan na yun. Ay naku may maya, tigilan mo ako sa mga ganyan. Alam mong hindi ako mabilis mataranta. Wag mo sabihin hindi mo naiisip yung sinabi ko. Ay naku, wag mo nga nilalaso ng isip ko. Bahala ka nga. Basta ako, napagsabihan na kita noon pa na wag mong ibibigay lahat dyan sa jowa mo. Dahil sa bandang huli, ikaw lang din yung magiging kawawa, girl. Tulad nga ng sinabi ko noon at uulitin ko ulit ha, walang masama sa ginagawa ko. Mahal ko nga si Marcus, okay? Kaya normal lang na ibigay ko lahat ng meron ako sa kanya. Ay nako, sige, sabi mo eh. Pero, kapag nalaman mong may babae ang lalaki na yan, huwag kang iiyak-iyak sa akin ha. Wait lang. Tawag na si Marcus. Ano ka ngayon? Sabi ko sa'yo eh. Wala nga akong dapat ikakaba sa boyfriend ko. Mahal ako nun. Oo na. Hi, babe. Ba't ngayon ka lang tumawag? Sorry, naging busy lang ako. Okay lang. Pwede ka pa mamaya? Gusto ko sanang makipagkita sa'yo pagkatapos ng trabaho mo. Mamaya? Sige, saan tayo magkikita? Puntahan na lang kita dyan.
Okay, bye! Bye. Oh, anong sabi? May babae na raw ba siya? Che, hindi no. Gusto lang nga niya akong makita mamaya. Namiss ako nun, sigurado ako. Halika na nga. Kumain na tayo para umayos na yung pag-iisip mo. Delikado talaga kapag gutom ka. Nag-hallucinate ka. Hi, babe! Pasok ka! Sigurado ka bang dito tayo mag-uusap? Ayaw mo bang lumabas na lang? Okay, so, tungkol saan ba yung pag-uusapan natin? Ganito kasi yun eh. Teka lang, ayos ka lang ba, babe? Ba't parang hirap na hirap kang magsabi sa akin? Sige na, okay lang talaga. Kahit ano pa yan, makikinig ako at may intindihan ko yan, okay? I'm sorry, Icy. Ha? Sorry? Saan? Bakit? Ba't ka nagsasorry? Ayaw kitang saktan. At mas dalong ayaw na kitang lokohin. Alam ko na magagalit ka sa akin at maiintindihan ko yun. Pero mas maganda na kung magpapakatotoo ako sa'yo. Kesa naman sa magkunwari ako na... Teka, wait lang. Ano bang pinagsasabi mo? Bakit parang ma-break up yung mga linya mo? Nakikipag-break ka ba sa akin? Pero, bakit? Anong nagawa ko? Anong nangyari? May nagugustuhan na akong iba. Ano? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Kasi kung nagbibiro ka lang, papalampasin ko na lang to. Seryoso ako. Kaya bago mo pa malaman sa iba, o ikaw na mismo ang makaalam, sinabi ko na sa'yo. Dahil ayaw na kitang lukuhin. Ayokong dumating tayo sa puntong hindi mo na ako magagawang patawarin dahil sa pinagmukha kitang tanga. Sino ba yung babaeng yan? Paano mo siya nakilala? Kailan pa? Gusto kong malaman. Kailangan kong malaman kung bakit sa kabila ng lahat ng ginawa ko sa'yo, nagawa mo pa rin tumingin sa iba. Ayaw na kitang mas masaktan pa, Icy. Ganon mo na ba siya kamahal? Ha? Yung kahit papiliin kita sa aming dalawa, hindi ko yung pipiliin mo. Kasi, Marcus, kung mas mahal mo ko, alam mo kakalimutan ko naman to eh. Mas ipaparamdam ko sa'yo na mahal kita, na mas deserving ako kaysa sa kanya. Sige, sabihin mo, sino bang mas mahal mo? Siya. Okay, goodbye. Ganun lang naman kasimple ang lahat sa akin. Naniniwala kasi ako na kapag pinilit mo ang isang relasyon, ikaw na lang ang nagmamahal. Hindi ka magkakaroon ng happy ending. So, pakawalan nyo na lang ang isa't isa, di ba? Kung tatanungin nyo ako kung sobra ba akong nagalit kay Marcus, syempre oo. Napatawad ko na ba siya? Oo, eventually. Naging bitter ba ako sa pag-ibig? A big no. Kahit kailan, hindi pa ako nagiging bitter na tao. Na dahil sa naloko ang naging tingin na sa lahat ng lalaki sa mundo, manloloko. Na kapag nagmahal, automatic, luhaan ka sa huli. Hindi ko kailanman naisip, naramdaman, o ginawa ang mga bagay na yan. Naniniwala kasi ako na lahat ng bagay sa mundo may dahilan kung bakit nangyayari. May dahilan bakit ako niloko at nasaktan. May dahilan kung bakit hindi ako ang pinili. Hindi ko pilit hinanap ang sagot that time. Sa halip, mas minahal ko ang sarili ko. Sinasabi ko na, okay lang yan, Icy. Magiging masaya ka rin. Go lang. Magmahal ka lang ng magmahal hanggang sa makita mo na si Mr. Right. And after 2 years, I think I did. I met Carl, ang naging second boyfriend ko. Ang pangalawang pagkakataon ko na magmahal ulit ng sobra.
Nakapagpabook na pala ako ng couple massage. Then, bukas, mag-island hopping tayo tsaka snorkeling. At bayad na po lahat. Love, sana sinabi mo sa akin para ako na yung nagbayad. Minsan wala akong ginastos. Dapat naman talagang wala kang gagastusin. Kasi, itong birthday gift ko sa'yo. Grabe ka naman. Mahal eh. Nakakaya kaya sa'yo. Nung birthday mo, ano lang ba naibigay ko? Isang piraso ng bulaklak. O ano ba to? Tapatan ba to ng regalo, ha? Kung gano'n nga, talong-talo ako sa'yo. Ang dami mo nang naibigay sa akin, nakakahiya. Huwag ka nang mahiya sa akin dahil gusto ko naman yung ginagawa ko. Mahal kita, kaya ibig sabihin nun, gusto kong parati kang masaya, okay? Okay. Pero siguro naman, hahayaan mo akong bumawi, di ba? Maghanda ka mamayang dinner. Anong meron? Basta, may plano ako. Hindi na surprise kung sasabihin ko sa'yo, basta mamaya makikita mo. Naks naman, talaga may pa-dinner for two ka dito sa beach, ha? Nagtanong kasi ako kanina sa reception area para sa dinner. Sabi nila yung dinner daw ngayon nasa beach side, so may salad. Tapos, may for two raw na table, kaya kinuha ko na yun. Naman pala hindi kita mahagilap kanina. Ito pala yung pinagkakaabalahan mo. Ikaw talaga. Hindi lang to, syempre meron pa. Flowers for you. O diba, winner na winner ako sa part na yon. Pinaramdam sa akin ni Carl ang isang panibagong pagmamahal na gusto kong maranasan. Yung ako naman ang alagaan, asikasuhin. Aminin ko na sa aming dalawa, ako ang mas nagmamahal. Well, as always, pero ayos lang ulit yon sa akin. Dahil sa isang relasyon, hindi naman talaga maiwasan ang may mas nagmamahal, mas nag-e-effort, mas nagpapasensya. Kasi ang importante naman, mahal ka ng taong mahal mo. At yun ang ipinagmamalaki ko sa relasyon namin ni Carl. Is he the one for me? Siya na nga ba talaga si Mr. Right na maglalagay ng icing sa cupcake ko? Well, I hope so. Hindi. Gusto ko na sana. Si Carl na talaga ang nakatadhana para sa akin. Sa loob ng isang taong relasyon namin ni Carl, syempre, naging masaya ako. At ganun pa rin si ate, yung girl. Todo magmahal. Todo magbigay ng effort. Actually, sinasabihan nga ako ng best friend kong si Maymay na huwag naman daw ako todo bigay magmahal. Baka raw kasi masaktan na naman ako ng sobra. Pero ang sabi ko, parte ng pag-ibig ang masaktan. Kung hindi ka nasasaktan, hindi ka nagmamahal. At nang hinayaan kong mahalin si Carl, inihanda ko rin ang sarili kong masaktan. Ano man ang maging dahilan na yon. Basta ako, nakafocus lang ako sa good side ng love. Yung kilig at ang pagiging in love araw-araw. Pasensya ka na, Han. Dito lang muna tayo sa bahay. Medyo budget kasi ngayon eh. Ano ka ba? Ayos lang, no? Paminsan-minsan, maganda rin mag-date sa bahay. Pero okay ka lang ba? Parang kanina ka pa kasi malungkot eh. Wala lang to. Medyo may problema lang sa pamilya. Bakit? Anong problema? Alam mo na, pera. Kababayad ko lang kasi sa mga utang namin. Kaya eto, hirap naman ako sa pagbabudget. Hindi pa nga ako nakakapag-grocery eh. Isama mo pa tong kapatid ko, si Mariel. Ayun, buntis. Ano? Nag-aaral pa yun ah. Oo, wala siyang choice kundi ang huminto muna sa pag-aaral. Sayang naman. Tsaka isang taon na lang gagraduate na siya, diba? Yun nga eh. Kaya ayun, galit na galit sa kanya sina mama. Munti ka nang pinalayas. Buti na lang napigilan ko. Pero hanggang ngayon, hindi nila kinikibo sa bahay. O ba't di mo nalang palipatin dito sa tinutuluyan mo? Hindi maganda sa buntis ang ma-stress. Siyempre, nagkakaroon ng self-pity ang kapatid mo. Nasabi ko na yun sa kanya. Kaso,
Pag-isipan daw niya kasi hanggang ngayon, pinipilit pa rin niyang kontakin yung lalaki. Hihingi siya ng sustento. Ay nako, good luck na lang sa kapatid mo. Hindi na siya pinanindigan nung una, kaya wag na siyang umasa ngayon. Yun nga yung sinabi ko eh. Kaya eto, todo kahit ako kasi ako lang naman yung maaasahan nun. Dapat nga ngayong week may check-up siya pero dahil sa hindi pa ako sumusweldo, sinabi kong next week na lang. Importante ang check-up. Hindi dapat dinidelay yun. Wala naman kasi akong pera ngayon eh. Kakabayad lang namin ni Elmer ng upa dito kaya wala talaga ako. O sige, ganito na lang. Pahihiramin na lang muna kita. Huwag na, nakakahiya sa'yo. Ano ba? Kailangan ng check-up ng kapatid mo. Sige na, ako na muna nga ang sasagot. Sige, ganito na lang. Utang na lang yan. Anong utang? Hindi, bigay ko to sa'yo. Gusto ko makatulong sa pamilya mo, kaya hayaan mo na lang ako, okay? Pero baka kasi sabihin ng iba, piniperahan lang kita eh. Sus, ano naman, pakiba nila. Inggit lang yung mga yun, no? O ano, ako na muna yung sasagot ha. Wala nang ayawan. Teka, saglit lang, kuha lang ako ng pera. O ito, 2.5. Yung matitira, ipambili mo ng prutas o di kaya ng gatas or mga vitamins niya, ikaw na bahala. Sigurado ka? Ay, hindi pa ba obvious? O eto na nga, ay nakalabas na. Salamat. Yung grocery na lang pala yung isipin ko. O sige, sasamahan na kita mamaya. Saka, para hindi mo makalimutan na bumili ng Pride detergent. Tingnan mo nga yung damit mo, may mga mansya pa na hindi naalis. Saka alam mo, sa mga ganyang matitinding mansya, all you need is Pride. Thank you, love. Sige, ilalagay ko na sa listahan ko. Thank you talaga sa mga tinutulong mo sa akin ha. Okay lang, sus. Kung sino ang mahal mo, mahal ko na rin. Parati mong tatandaan yan, ha? Siyempre, hindi maiiwasan na may extension kapag nagmahal ka. Kasi kung talagang mahal mo ang taong yun, mamahalin mo rin ang mga nasa paligid niya. Number 1 na dyan, yung pamilya. Wala akong pag-aalinlangan sa pagtulong sa pamilya ni Carl. Parati ko ngang sinasabi, pamilya ko na rin ang pamilya niya. Ito rin kasi ang paraan ko para patunayan sa kanya na tanggap ko ang lahat sa kanya. But here we go again. Sa part ng love story kung saan mapapatanong ka kung magiging happy ending ba to o isang panibagong heartbreak na naman. Tulad kay Marcus noon, nawala ng oras sa akin si Carl. Naramdaman ko na parang wala na siyang pakialam kung hindi man kami magkita ng ilang araw. At sa tuwing magkasama kami, hindi ko na nararamdaman ang pagmamahal niya. This time, malakas ang kutob ko na mukhang, heto na naman ako. Nasa isang sitwasyon kung saan mawawasak na naman ang puso ko. Ba't hindi ka nagpasabi na pupunta ka pala? Para ano? Para mapuslit mo yung babae mo? I'm sorry, Icy. So, mga gaano katagal mo na akong niloloko? 1 linggo? 1 buwan? O baka naman mula pa sa umpisa pa lang, pinagmumukha mo na akong tanga. Alam mo na minahal kita. Pinaramdam ko yan sa'yo, di ba? Pero hindi ko sinasadya na mahulog sa iba. Icy, mabuti kang... Ay naku, pwede ba? Tigilan mo ako sa mga ganyan. Kapag niloko mo ko. Hindi yung magdadagdag ka pa na kaya siya mabait ako, na minahal mo ko. Niloko mo na nga ako eh. Nagawa mo mambola. Anong gusto mong sabihin ko? Oo, inamin ko. Niloko kita dahil nagmahal ako ng iba. Hindi ko balak na lokohin ka ng matagal. Plano ko naman talagang magsabi sa'yo ng totoo. Naunahan mo lang ako ngayon. Bakit? Sa lahat ng ginawa ko? Sa lahat ng pinakita ko? Bakit nagawa mo pa rin akong ipagpalit sa iba? Carl, ano bang kulang? Wala, Icy. Sadyang di lang talaga kita mahal. Okay. So siguro naman hindi ko na kailangang sabihin na break na tayo. Dahil nung nagsimula kang ma-inlove sa iba at lokohin ako, naghiwalay na rin tayo nun.
Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Masyado kang naging kampante na hindi ka lulukoy ng Carl na yan. Nagpakabulag ka na naman sa pagiging in love. Tignan mo yung nangyari. Bakit kaya parati ako niloloko, no? Pinagpapalit sa iba. Sige nga, te, mamin ka nga. Masama ba akong tao? Ano ka ba? Siyempre, hindi. Bakit ganito na naman yung nangyari? Alam mo yung parang bumalik yung dating sa amin ni Marcos? May binigay ko naman lahat eh. Di ba nga, nagbumungha na nga akong sugar mommy dahil kahit anong gustuhin nila, binibigay ko. Kahit hindi ko kaya, kinakaya ko eh. Alam mo, baka siguro kasi sumusobra ka rin sa pagmamahal. Sabi nila, kapag nagmahal ka, ibigay mo lahat. Kapag ginawa mong tamang timpla lang, yun, lolokohin ka pa rin. Ano ba? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Marunong naman ako magmahal, di ba? Sobra pa nga eh. Pero bakit ako yung sinasaktan nila? Uy, I see. Huwag ka naman umiyak. Hindi dapat iniiyakan yung mga luloko na yan. Paano ko hindi iiyak? Ito na naman ako eh. Ano ba kasi yung nakikita nila sa akin? May nakalagay pa sa noo ko na, go lang! Sige, lokohin niyo ako. Sanay na to. O baka naman, madali lang talaga kasi akong lokohin. Madali akong palitan. Ano ba? Hayaan mo na lang. Isipin mo, sila yung nawalan, hindi ikaw. Kung sila yung nawalan, bakit ako yung malungkot ngayon? Bakit ako yung umiiyak tapos masaya sila? Ang unfair naman nun, di ba? Akala ko okay na. Pero nakamamatay pala talaga ang akala. Siyempre, tao lang din tayo. Dumarating sa puntong panghihinaan ka ng loob. Marami ka ng tanong sa buhay. Naiisip mo na, ba't ganun? Bakit kung sino pa yung totoong magmahal, sila pa yung paulit-ulit na sasaktan? Bakit ang unfair ng buhay? Bakit parang paborito kang biruin ni Cupido? Pakikiligin at paasahin ka. Tapos sa huli, mabobokya ka rin pala. Mga ilang linggo rin ako parang wala sa sarili. Wala sa wisyo magtrabaho. At ang gusto lang, humilata sa higaan buong gabi. Pero sabi ko, hindi ako pwedeng maging ganun. Hindi pwedeng mawalan ako ng buhay dahil nasaktan na naman ako. Ayoko pa naman nakakaramdam ng kahit na anong negativity. Kaya sa huli, pinilit kong bumangon. Ang lumimot para maging masaya. After 1 year, naging okay na ako. Inalis ko lahat ng bitterness sa puso ko dahil alam kong hindi ako ganong klaseng tao. Hindi ako yung madaling sumuko pagdating sa love. Uy, IC. May papakita ako sa'yo. Picture ni Carl. Kasama yung pinalit niya sa'yo. Akalain mo sila pa rin? Mukha naman kasi siyang seryoso dun sa babae. Sayang naman daw kasi yung panluloko niya sa'yo kung hindi naman niya siseryosohin, no? Pero, in fairness ha, parang gumwapo palalo si Carl. Oo nga. Actually, napansin ko rin. Pero in fairness din sa'yo, wala man lang akong naramdaman na kahit anong kabiteran sa'yo. Bakit naman ako mabibiter? 1 taon na kaming break nun. Wala na sa akin yun, no? Talaga? Kahit na pinagpalit ka niya sa iba? Oo. Napatawad ko na siya. Tsaka, kilala mo ako, diba? Hindi naman ako marunong magtanim ng galit ng ganun katagal. Sinasabi mo sa akin ngayon na talagang nakamove on ka na. As in, move on ka na? Oo, masaya na ako ngayon. Napahinga ko na yung puso ko ng 1 taon. Kaya ito, sobrang okay na ako.
Wala nang galit. Wow naman. Napahanga mo naman ako sa part na yan. Aba, syempre. Hi, Icy. Hello, Maymay. Hello! Oh, Miko, anong ginagawa mo dito? Dumadayo ka na naman ah. Dinaanan ka. Hindi ka kasi nagre-reply sa mga text ko eh. Naku, sorry. Lowbat kasi yung phone ko eh. Charge ko muna. Ano bang tinetext mo? Wala. Ano lang yun. Kino-confirm ko lang kung tuloy ba tayo mamaya. Mamaya? Oo. Di ba, inaya kitang kumain sa labas mamayang dinner. Ano, pwede ka pa ba? Ay, oo nga pala, no. Ay, naku, sorry. Sorry talaga na wala sa isip ko. Ang dami kasing paperworks dito sa office eh. Pero oo, sige, tuloy tayo mamaya, ha? Good. So, paano ba yan? Sunduin na lang kita dito mamaya. Okay. Okay. See you later. Bye. Bye! Ang gwapo niya talaga, no? Kahit nakatalikod, nakakatulog pa rin ang laway. Kaya naman pala nakamove on agad eh. May bagong love life na naman palang dumating. O ano, liligawan ka na ba? Hindi pa. Aba, kinilig? Ano? Balik na naman ba tayo sa dati, ha? Magiging marupo ka na naman sa mga lalaki. May nagpakyut lang sa'yo. Go na agad. Hoy, excuse me. Lilinawin ko lang ha. 1 taon akong naging single. 1 taon ako nagpahinga. So, gano'n na nga. Anong agad-agad doon? Ang point ko lang naman, parang hindi kita nakikitaan na takot ka na namang masaktan. 2 beses mo nang naranasan na lokohin ka. Lalo na si Carl. Minahal mo yun ng sobra, di ba? Ang ibang babae nga dyan, 2 o 3 taon bago magmahal ulit. May takot pa yun, ha? Bakit naman ako matatakot masaktan? Ano yun, multo para katakutan ko? O nakamamatay? Alam mo, depende lang sa tao kung paano nila tatanggapin yung sakit na nararanasan nila. Kasi ako, never naman akong natakot masaktan eh. At mas lalong never akong natakot na magmahal ulit. At bakit naman, Aber? Dahil kahit masakit, masarap pagmahal. Bakit ko pipigilan ng sarili ko na maging masaya ulit? Hindi mo ba iniisip na baka lukuhin ka na naman ulit niyan? May, alam mo, ang love, trial and error lang yan eh. Kung titigil ako sa pagmamahal, paano ko mahahanap yung true love ko, di ba? Kung hindi nila inalagaan yung pagmamahal na binigay ko sa kanila dati, o edi okay, problema ba yun? Edi bibigay ko na lang sa iba, yung mas deserving. Hindi ko babaguhin kung paano ako magmahal dahil lang sa nasaktan ako dati. Alam ko at naniniwala ako na may taong magpapahalaga rin nun. Malay natin, si Miko na yun. Ay, naku. Ewan ko sa'yo. Nakakabaliw ka kausap. Ay nako, kahit baliw ako, maswerte pa rin ang mamahalin ko. Ganun yun. Proud akong sabihin na kahit baliw ako sa pag-ibig, maswerte ang lalaking mamahalin ko. 2 beses mang nabigo, pero 2 beses din akong nakabangon. Sa ngayon, well, tama ang hula niyo. Boyfriend ko na si Miko. But don't get me wrong ha. 1 taon muna kaming naging magkaibigan at nagligawan. Hanggang sa sinagot ko na siya. And again, naging masaya ako dahil pinili ko pa rin magmahal. Imbes na maging bitter sa love. Sa katunayan nga niyan, nagpaplano na kaming magpakasal next year. Oh, di ba? Bonggang-bongga. Kung sumuko ako sa love, mararanasan ko kaya tong saya na meron ako ngayon? I don't think so. Alam nating lahat na ang love, trial and error yan. Walang kasiguraduhan kung yung taong mahal mo ngayon, kayo hanggang sa huli. But who cares? Bakit mo iisipin ang hindi pa nangyayari, di ba? Mag-focus ka sa kung anong meron ka ngayon at hintayin kung ano ang mangyayari bukas. At kung hindi man maganda ang mangyari bukas, edi susubukan ulit. Susubok ng susubok hanggang sa makamit mo ang totoong saya. Dahil kung susuko ka ngayon, sayang naman ang effort, di ba? So mga idol, kahit malupit ang mundo na ginagalawan natin, parati pa rin nating tatandaan na masarap pa rin ang magmahal. Magaan sa buhay na wala kang bitterness sa puso. Like me,
Kaya go, go, go lang mga idol. Walang susuko ha. Feel the love. And be happy. Ang babaeng todo magmahal na super duper saya na ngayon, I see. Todo na to. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.